Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article na publish sa Abante. Title, Arrest Team versus mga senador nakatambay na. Boying Rimulya. Wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Soto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scam. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa gitna ng nabigong kudita sa Senado noong nakarang linggo kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host ni si Soto dahil may kumiliti umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umiksina si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Bilis. Okay, naka-standby na. Kapag may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, mababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi inilahad ni Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit nang maaresto, pero kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice ay sina Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla. Si Villanueva ay may kinakaharap ng malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa Wawao Builders at Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Sina Estrada at Revilla ay may kinakaharap na hiwalay na plunder complaints sa DOJ. Nakapaloob naman sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, maaaring gamitin ng DOJ ang ilalabas na report ng Blue Ribbon Panel. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, saad ni Paildon. Okay, so si Ombudsman, dating DOJ Secretary ngayon, Ombudsman Rimulya, magaling siyang magbigay ng statement sa media na ganyan. Para bang nakakatakot. Tawag namin yan, psychological warfare. Nandyan na, naka-standby na. Iba yung salita, iba naman ang tunay na pangyayari sa ground. Example, yung doon na lang, nung DOJ Secretary pa siya, si General Bantag, sabi niya, magsusurrender na. Nandyan na, mga tauhan namin, minomonitor na. Hanggang ngayon, anong nagawa nila kay Bantag? Hindi nila mahuli-huli. So, umalis siya sa DOJ, hindi nahuli si Bantag. Ngayon, ang kanyang kapatid, John B. Rimulya, problemado rin, hanggang hindi nila mahuli-huli si Bantag. Ano pa? Kay Senator Bato. Kailan ba yun? November. Sinabi niya, may warrant of arrest si Bato from ICC. Anong buwan na ngayon? November, December, January, February. 4 na buwan na. Nasaan na yung ICC warrant of arrest? Di ba? Kaya depende sa inyo kung maniwala kayo. Kailang madaling magbitiw ng salita, yung tunay na pangyayari sa ground, mahirap. Buhay na buhay pa ang ating justice system. Siguro, kung ang pakay nila is bawasan nga ang mga minority black senator, kaya isinama yung 3, pwede nilang magawa yon. Kailang ang mag-determine kung maaresto o hindi ang isang tao ay ang mga korte. Ang ombudsman o ang DOJ, the only thing that they can do is to file a case in court. Ang korte, patas.
itong mga korte natin, Sandigan, RTC, titignan nila ngayon ang ano. So, huwag po tayong matakot na mabawasan ang minority senators. Laban lang po tayo at hindi nakakasigurado si Senate President Soto sa pahayag ni dating senador Senate President Franklin Drilon. Napakaliit yung lamang ng majority ngayon ni Soto. Anytime something will happen. Kasi kung tama yung sources ng billionarionews.com, kailang hindi natuloy yung kulita dahil lang sa pagpupumilit ng minority na ibalik si Marcolita as Blue Ribbon Committee Chairman. Paano kung magkasundo sila nga? Okay, sige. Hindi na si Marcolita ang ilalagay na Blue Ribbon. Iba na lang. Sample. Senator Cayetano na lang. Kasi katanggap-tanggap sa mga sumakabilang kampo sana na 5 senador sa majority kung si Cayetano ang mag-Blue Ribbon. Paano kung pumayag si Cayetano na siya na lang mag-chairman? Sa tingin ko, baka matuloy pa rin ang kulita. Kaya huwag kayong pakumpiyansa.